Lily, bilisan mo. Hindi ka pa ba tapos maghugas ng pinggan? Napapikit si Lily habang naririnig ang boses ni Salve, ang kanyang ina mula sa sala. Hindi na ito bago. Hindi na rin siya nasasaktan, pero hindi na rin siya nasanay. Tahimik niyang piniga ang basahang hawak. Ma, tapos na po. Lalabas ko na pong basura. Dalian mo. At huwag ka magpapakyut-kyut sa kanto. Kilala kita. Malandi ka. Hindi na lang siya sumagot. Sa loob ng 19 na taon, kabisado na niya kapag sumagot siya, mas lalong lalala. Lumabas siya ng kusina, dala ang supot ng basura. Sa sala, nakahiga si Mang Cardo, ang kanyang stepfather sa sopa. Amoy alak, hawak ang bote kahit tanghali pa lamang. Oy! Tawag nito habang nakahiga pa rin. May pera ka ba dyan? Pera muna, babalik ko bukas. Pareho nilang alam, hindi iyon babalik. Wala po. Wala. Tumawa ito. Wala kang silbi. Pabigat ka sa bahay na to. Hindi siya ang sumagot. Isang maliit na boses ang sumagot para sa kanya. Ate, wag mo na pansinin si Papa. Agad lumambot ang mukha ni Lily. Lumabas mula sa kwarto ang 8 taong gulang na si May, ang kanyang half-sister. Maputla at mahina, ngunit laging nakangiti kapag siya ang kaharap. Si May lang ang nagmamahal sa kanya. Si May lang ang pamilya niya. Lumuhod si Lily sa harap nito. Hindi ka ba nagpapahinga? Dapat nakahiga ka lang. Gusto kita makita. Napangiti siya. Anong gusto mo? Lugaw? Gatas? Kwento. Napatigil saglit si Lily. Matagal na silang walang kuryente sa kwarto nila. Kaya gabi-gabi, sa liwanag ng kandila, nagkukwento siya kay May hanggang makatulog ito. Pero ngayong tanghali, biglang napahawak si May sa dibdib. Napakunot ang noon nito. Ate, masakit. Nanlamig ang mundo ni Lily. Ma! Sigaw niya. Ma, si May! Dali-dali silang tumawag ng ambulansya para mabilis makarating sa ospital. Pagdating sa ospital, mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso na parang sasabog habang hawak ang kamay ni May sa stretcher. Miss, lumayo po muna kayo. Sabi ng nurse habang dinadala ito sa ER. Ma, may gagawin sila, di ba? Ma! Tahimik lang ang ina niya. Hindi ito umiiyak at hindi rin ito kinakabahan. Para lang itong naiistorbo. Lumapit ang doktor makalipas ng ilang minuto. Kailangan po siyang operahan agad. May congenital heart defect siya at lumala ng kondisyon. Magkano po? Nanginginig na tanong ni Lily. Initial deposit po, 50,000. Parang huminto ang oras. Si Aling Salve ang unang nagsalita. Teka lang, Dok. Wala kami ganong kalaking pera. Kung walang deposito, hindi po namin masisimulan ang gamot para ma-stabilize siya. Humigpit ang kapit ni Lily sa damit. Ma, gagawa natin ang paraan. Tumingin sa kanyang ina. Malamig. Maghanap ka ng trabaho. Ma, ngayon na kailangan. Kung talagang mahal mo ang kapatid mo, gumawa ka ng paraan. Tumalikod ito at iniwan siya sa hallway ng mag-isa. Umupo si Lily sa waiting bench. Wala siyang diploma. Wala siyang experience. Wala rin siyang kakilala. Maya-maya, lumapit ang kapitbahay nilang si Aling Tess. Lily, nabalitaan ko na nasa ospital ang kapatid mo at kailangan nyo ng pera. Kung gusto mo, may alam akong trabaho. Po, nag-aatubili ito. Sa bar. Napatigil siya. Hindi ka naman pipilitin. Mag-serve ka lang ng drinks. Malaking tip doon. Natahimik si Lily. Nag-isip-isip siya saglit. Sa loob ng ospital, ang tanging tao nagmamahal sa kanya ay unti-unting namamatay. Sa labas, ang mundo na kinasusuklaman niya ang naghihintay. Pumikit siya. Ano oras po ang start? Mamayang gabi, mga 7 o'clock. Pagdating ni Lily sa bar, narinig niya ang malakas na tugtog at nakita niya ang maliwanag na ilaw. Mabigat ang makeup sa mukha niya. Hindi na niya halos makilala ang sarili. Relax ka lang, sabi ng kapwa waitress. Unang gabi lang ang mahirap. Lumunok siya at may lumapit na unang customer. Miss, dito ka nga. Tinanggap niya ang order na nakangiti at may pasensya. Hanggang sa may kamay na biglang humawak sa kanyang baywang. Nanigas siya. Magkano ka? Tanong ng lalaki habang lasing. Ako po, server lang. Hinila siya nito. Huwag ka na mag-inarte. Biglang may kumalabog. Bumagsak ang lalaki sa sahig
At doon niya unang nakita si Brent. Matangkad at nakasuot ng itim na polo. Malamig ang tingin. Nakatingin ito sa lalaking nakahandusay. Touch her again, and I will break your arm. Natahimik ang buong lugar. Tumibok ng mabilis ang puso ni Lily. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ngayon lang may taong nagtanggol sa kanya. Lumapit ito sa kanya. Sumama ka sa akin. Po, Dito ako magtatrabaho. Kakainin ka lang ng mga yan. hindi niya alam kung bakit, pero sumunod siya. At doon nagsimula ang gabing babago sa buhay niya. Tahimik ang loob ng kotse. Hindi nagsasalita ang lalaki. Hindi rin makapagsalita si Lily. Nakatingin lang siya sa bintana habang mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng lungsod. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Salamat po. Hindi ito tumingin sa kanya. Ano pangalan mo? Lily, isang maikling tango. Brent. Parang may kakaibang bigat ang pangalan. Hindi niya alam kung bakit. Pagdating sa isang mataas at marangyang condominium building, napatingala siya. Dito ka nakatira? May problema? Wala po. Pagpasok nila sa unit, mas lalo siyang nanliit. Naka-glass walls, kita ang city view, malinis, tahimik at iba ang mundo. Maupo ka. Utos nito habang inaalis ang relo. Nanatili siyang nakatayo. Hindi ako nananakit. Dagdag nito na tila naiirita na sa kanyang paninigas. Hindi po ako takot. Talaga? Ngayon lang siya tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. At doon niya nakita. Hindi ito galit, hindi ito bastos, kundi pagod at malamig ang pagkatao. Bakit ka nasa bar? Hindi niya gustong sumagot, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. Kailangan ko po ng pera. Para saan? Para sa kapatid ko. Doon lang tila nagbago ang tono nito. Kapatid? Opo, ooperahan po siya sa puso. Natahimik si Brent. Lumapit ito sa minibar at nagsali ng alak. Magkano kailangan mo? Napatigil bigla si Lily. Po, Magkano kailangan mo? 50,000? Ininom nito ang hawak na alak. Madali lang yan. Bigla siyang kinabahan. Pero may kapalit. Nanlamig ang kamay ni Lily. Alam niya na yon. Hindi siya tanga at hindi siya inosente. At talong hindi siya bulag sa realidad. Isang gabi. Diretso nitong sabi. Hindi ito nakatingin sa kanya. Parang normal lang ang usapan. Parang negosyo lang. At sa mundong ito, negosyo lang talaga. Huminga siya ng malalim. Kumpara kay May, kaya niya. Okay po. Doon lang siya nito tiningnan. Malamig ang mga mata. Sigurado ka? Opo, para sa kapatid ko, handa akong gawin ang lahat. Lumapit ito at nagpaatras naman siya ng konti. Relax. Hindi kita gagalawin kung ayaw mo. Hindi naman po sa ayaw. Sa ano? Sa takot, sa hiya at sa sarili niyang konsyensya. Yun ang gusto niyang sabihin na hindi niya masabi. Pero mas malakas ang boses ni May sa isip niya habang nangihirapan sa sakit. Pumikit siya. Handa po ako. Saglit na katahimikan. Tila may kung anong nabasa si Brent sa mukha niya. Pagkatapos ay tumalikod ito. Hindi. Huwag na lang pala kung ayaw mo. Po, nagulat siya. Hindi kita type. Napapikit si Lily. Hindi rin naman po kita type. Then act like you want it. Parang may pader sa pagitan nila. Hindi niya kayang maging ganon. Hindi niya kayang ngumiti at magpanggap. Kahit pilitin niya talagang hindi niya pala kaya. Maghahanap na lang siya ng ibang paraan. Kaya naman tumayo siya. Uuwi na lang po ako. Hindi ko po pala kayang gawin to. Walang naging sagot si Brent. Bumaba sa kondo si Lily na nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o kahihiyan. Pagdating sa lobby, tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang ina. Hello po? Nasaan ka na? Pauwi na po. Hindi pa rin nila ginagamot si May. Kailangan daw ng deposito bago mag-umpisa ang treatment. Ma, naghanap na po ako. Kung hindi ka nakakapagbigay at may mangyaring masama sa kapatid mo, huwag ka na magpapakita sa akin dahil baka mapatay lang din kita. Naputo lang tawag. Parang tumigil ang mundo. Bumalik sa isip niya ang sinabi ng doktor. Without deposit, we cannot proceed. Huminga siya ng malalim at tumalikod pabalik sa elevator. Pinuksan ni Brent ang pinto, halatang nagulat. Akala ko, umalis ka na. Hindi siya makatingin. Kailangan ko po talaga. Nakataya ang buhay ng kapatid ko.
Mahabang katahimikan ang pumagitna sa dalawa. Sigurado ka? Tumango si Lily. Para sa kapatid ko. Walang emosyon ang mukha ni Brent, pero ang mga mata nito parang may iniisip. Isang hakbang ang pagitan nila, dalawang mundo at may isang desisyon. At pagkatapos nito, Maghahanap po ako ng matinong trabaho. hindi ka na babalik sa bar. Hindi na po. Ayoko naman talaga ng ganong trabaho eh. Napilitan lang ako. Saglit na tumitig ito sa kanya. Pagkatapos ay naglakad papasok. Lock the door. Tahimik na sinundan ito ni Lily. Walang malisyosong salita, walang pang-aalipusta, walang pagpilit at nang matapos ang gabing iyon, tahimik pa rin ang pagitan nila ng walang lambing o pangako. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, iniabot nito ang sobre kinabukasan. 50,000. Tinanggap niya iyon. Salamat po. Don't misunderstand. Hindi kita ilaligtas ulit. Opo. Tumalikod siya, pero bago siya tuluyang makalabas, Lily, huminto ang dalaga sa paglalakad. wag mo na ulit gagawin ang ginawa mo. Hindi siya lumingon. Hindi na po talaga, dahil hindi naman ako ganun. At tuluyan siyang umalis. Pagdating niya sa ospital, binigay niya agad ang pera para sa deposito at para na din maumpisahan ang paggamot sa kanyang kapatid. Naiyak siya nang marinig ang mahinang boses ni May. Ate, nandito ka. Oo, nandito ako. Hindi mo ako iiwan? Hindi. Sagot ni Lily. Sa isip niya kahit kailan, kahit masira pa ang sarili niya, hindi niya iiwan ang kanyang kapatid na mahal niya. 3 linggo ang lumipas. Mas maayos na ang lagay ni May, pero hindi pa tapos ang gamutan. Kailangan pa ng maintenance medicines, check-ups at mga laboratory. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng pera, as in maraming pera. Nakaupo si Lily sa labas ng maliit nilang bahay, habang hawak ang notebook. Sinusulit niya lahat ng pwede niyang pasukan. Laundry shop, karinderya, convenience store, factory. Pero lahat ng kailangan requirements ay wala siya. Napabuntong hininga siya. Lumabas si Aling Tess mula sa katabing bahay. Oh, Lily, maiaalok ulit akong trabaho sa'yo. Nag-angat siya ng tingin. Hindi bar, promise. Agad siyang napatayo. Ano po? Stay-in maid. Malaki ang sweldo. Mayaman ang pamilya. Parang lumiwanag ang mundo niya. Kahit ano po papasukin ko. Basta tibayan mo lang ang loob mo doon ha. Medyo stricto daw. Ngumiti siya. Sanay na po ako. Pagbaba niya ng tricycle, napatigil siya. Hindi bahay ang nakita niya, kundi palasyo. Malawak na gate, mahabang driveway, halos hindi makita ang dulo. Napahawak siya sa damit. Lord, sana ito na. Pinindot niya ang intercom. Name. Malamig na boses ng guard. Lily po, for interview. Bumukas ang gate. Sa bawat hakbang niya, papasok, pakiramdam niya lalo siyang lumiliit. Sinalubong siya ng isang matandang babae, mukhang headmaid. Ako si Manang Cora. Ikaw ang referral ni Tess? Opo. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Mukha kang mahina. Hindi po. Mabait ang amo. Pero ayaw sa sinungaling. Tumango siya. Handa ka na ba maglinis ng buong mansyon? Opo. Handa ka bang mapagalitan? Opo. Handa ka bang wag magsalita kapag hindi tinatanong? Opo. Tila na kontento ito. Good. Hintayin mo ang amo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Sa may hagdan, may narinig siyang mga yabag na parang pamilyar sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero parang may mali. Dahan-dahan siyang lumingon at doon huminto ang mundo. Si Brand, ang lalaking nasa kondo, ang lalaking may malamig na mata, ang lalaking nagbigay ng 50,000. Nagkatitigan sila. Nanlamig ang kamay ni Lily. Hindi maaari. Nakita rin siya ni Brent at sa unang pagkakataon nawala ang ekspresyon nito. Ikaw? Halos mawalan ng lakas si Lily. Napaatras siya ng kaunti. Hindi ko po alam. Applicant. Tanong ni Manang Cora. Matagal na natahimik si Brent. Mas matagal kaysa dapat hanggang sa nagsalita ito. Hire her. Nagulat ang lahat. Sir? Nagtatakang tanong ni Cora. Today. Hindi siya makahinga. Lumapit ito sa kanya ng sobrang lapit. Tanging siya lang ang nakakarinig. Hindi ka ba marunong lumayo? Nanginginig ang boses niya. Kailangan ko ng trabaho.
Sa lahat ng bahay. Hindi ko po alam na sa inyo to. Matagal itong tumitig sa kanya, parang may hinahanap. Fine. Tumalikod ito. You work here. Hindi niya alam kung relief ba iyon o problema, pero alam niyang hindi ito simpleng trabaho. Anong ginawa mo? Ngayon lang ako nakakita ng amo na hindi nag-interview. Hindi siya sumagot, hindi rin niya alam. Habang naguhugas siya ng plato, biglang may presensya sa likod niya. Kahit hindi siya lumingon, alam niya kung sino. Rules. Malamig na sambit ni Brent. Tumigil siya. Sa bahay na to, hindi tayo magkakilala. Opo, Wala nangyari. opo. Employer mo ako. Yun lang. Nakaramdam si Lily ng sakit sa sinabi ni Brent pero totoo naman ito. Opo, sir. Natahimik sila parehas at pagkatapos, Why here? tanong nito, mas mahina. Kailangan ko po ng pera para sa kapatid ko. Still alive? Naguluhan si Lily. Opo naman. Good. Salamat po. Lily, don't fall in love. Nabigla si Lily at hindi nakasagot at naglakad ito palayo. Pero hindi niya nakita na saglit itong tumigil sa pintuan at napahawak sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero simula nang makita niya ulit ang babaeng iyon, hindi na siya mapakali. Unang araw ni Lily bilang kasambahay sa Del Fuego Mansion. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng mop sa marmol ang maririnig. Bilis-bilisan mo, sabi ni Manang Cora habang nagalagay ng bulaklak sa mesa. Maagang magising si Sir Brent. Ayaw niyang may kalat. Tumango siya. Sir Brent, ang hirap bigkasin ng sir kapag alam mong minsan kang tumayo sa harap niya na walang depensa. Anong itsura ng amo kapag galit? Tanong niya ng mahina. Napangisi si Manang Cora. Hindi sumisigaw. Hindi nananakit. Mas nakakatakot kasi tahimik. Napakagat siya sa labi. Sanay siya sa sigaw. Hindi siya sanay sa tahimik. Maya-maya, narinig niya ang yabag pababa ng hagdan. Automatic siyang yumuko. Good morning, sir. Coffee. Isang salita, walang tingin at walang emosyon. Agad siyang kumilos. Habang nagalagay ng tasa sa mesa, napansin niyang hindi ito nakatingin sa kanya. Pero alam niyang aware ito sa bawat galaw niya. Sugar? Black. Parang ganon din ang personalidad nito. Kulay black. Walang halo, walang lambot. Paglalagay niya ng tasa sa harap nito, bahagyang nagdikit ang daliri nila. Isang segundo lang, pero sapat para mang-init ang pisngi niya. Napansin ba nito? Hindi niya alam. Hindi ito umimik. Habang nagdidilig siya ng halaman, narinig niya ang pamilyar na boses. Nag-enjoy ka ba sa trabaho mo? Napalingon siya. Nakatayo si Brent sa terrace. Nakatanaw sa kanya. Opo, sir. Talaga? Opo. Mas maayos kaysa sa bar. Parang may kirot sa paraan ng pagkakasabi nito. Napahinto siya. Mas maayos po. Good. Akala niya aalis na ito, pero hindi. Bakit hindi ka naghahanap ng ibang bahay? Hindi siya agad sumagot. Hindi po ako namimili ng trabaho. Or maybe, gusto mo dito? Nanlamig siya. Hindi po. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay bumaba ito ng terrace at lumapit sa kanya. Masyadong malapit. Don't make things complicated, Lily. Hindi siya makahinga. Hindi ko po ginagawa yan. Then stay away. Sir, kayo pong lumalapit. Napatigil ito. Bahagyang umangat ang kilay. At marunong ka nang sumagot ngayon. Nagulat siya sa sarili niya. Pasensya na po. Matagal itong tumitig sa kanya hanggang sa may marinig silang boses. Kuya Brand! Isang babae na ka-designer dress ang papasok sa gate. Maganda, elegant, halatang sosyal. Lumapit ito kay Brent at agad itong niyakap. Miss me? Hindi gumalaw si Brent. Ay, Denise. Ngumiti ang babae. Pagkatapos ay napatingin kay Lily. At sino to? You made. Tiningnan siya ni Denise mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat. Oh, okay. Pero ang ngiti nito, hindi totoo. Fiancé niya yon. Bulog ni Manang Cora. Parang may nahulog sa sikmura ni Lily. Fiancé? Oo, matagal na sila. Business arrangement. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi naman dapat masaktan. Wala siyang karapatan at lugar, pero bakit parang may kumirot? Narinig niya ang pagtatalo mula sa sala. Bakit may maid na ganun kaganda sa bahay mo?
Matinis na boses ni Denise. She's a staff. Don't lie to me, Brand. Kilala kita. Natahimik si Brand. Tulad ng sabi ni Manang Cora, mas nakakatakot ang tahimik. Stop being insecure. Insecure? Or guilty ka? Narinig ni Lily ang yabag papunta sa kusina. Hindi siya nakagalaw. Huminto si Brent sa harap niya. Nagkatinginan sila. May galit sa mga mata nito, pero hindi sa kanya kundi sa sarili nito. Lily, Sir, come here. nanginginig ang tuhod niya at lumapit siya. Hawak ni Brent ang kamay at hinarap siya kay Denise. Happy? Napatatala si Denise. Ano to? You want drama? Eto, Nanlamig ang buong katawan ni Lily. Sir, look at her. malamig nitong sabi kay Denise. She looks like someone I would fall for. Parang may pumutok sa dibdib niya. Nanahimik siya. Hindi umiiyak at hindi nagsasalita. Pero sa loob, nasasaktan siya. Lumapit si Denise at tinignan siya. Hindi siya bagay sa'yo. Relax, Brand. I am not threatened. At umalis ito. Naging tahimik ang sala. Binitiwan ni Brand ang kamay ni Lily. Don't misunderstand. Opo, Ginapit lang kita. opo. Humakbang siya palayo. Pero bago siya tuluyang makaalis, Lily, huminto siya pero hindi lumingon. I told you. Don't fall in love. Ngumiti si Lily. Isang nginting hindi nito nakita. Hindi po ako tanga, sir. At doon niya naramdaman sa unang pagkakataon na unti-unti na siyang nahuhulog. At iyon ang pinakabawal sa lahat. Dumaan ang ilang araw. Kailangan ulit dalhin sa ospital si May. Ate! Mahinang-mahina ang boses ni May habang nakahiga sa kama. Nakakabit ang dextrose. Maputla pa rin. Ngumiti si Lily at hinaplos ang buhok nito. Nandito lang ako. Masakit pa rin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng bata. Konti na lang ha. Sabi ni Doc magiging okay ka rin. Pumasok ang doktor. Miss Lily, kailangan na po natin na schedule ang next procedure. May additional test pa po. Nakabayad na po kami ng deposit dati. Opo, pero may bagong kailangan. Around 80,000 para po sa susunod na stage ng treatment. Parang humay-humila sa sekmura niya pababa. Ganun po kalaki. Mas mabuti pong maagapan. Paglabas ng doktor, napaupo siya sa hallway. Hindi sapat ang sweldo niya sa mansyon. Kailangan niya ng isa pang pagkakakitaan. Tahimik siya nagbibilang ng pera sa ibabaw ng kama. Magkano na? Tanong ni Manang Cora. Hindi pa po kalahati. Hindi ba pwedeng mangutang sa amo? Agad siyang umiling. Hindi po pwede, nakakahiya. Bakit? Mukha namang basta hindi po pwede. Ulit niya, mas mahigpit. Ayaw niyang maulit ang nangyari. Ayaw niyang magkaroon ng panibagong utang na may kapalit. Sir, day off ko po bukas. Sabi niya habang nag-aayos ng breakfast tray. Approved. May aasikasuhin lang po ako. Hindi ito tumingin sa kanya. Boyfriend? Wala po. Good. Sir, Wala, umalis ka na. pero nakita niya, bahagyang nakakulot ang noon nito. Nandito ka na pala. Napaharap siya sa lalaking may suot na casual shirt at salamin. Maaliwalas ang muka, ngiting hindi pilit. Ikaw si Lily. Tanong nito. Opo, referral po ako ni Aling Tess para sa cleaning. Oo. Ako si Marco. Ngumiti ito at nilahad ang kamay. Nice meeting you. Bahagya siya nag-alinlangan bago nakipagkamay. Nice meeting you din po. Relax ka lang. Hindi ako nangangagat. Napangiti siya ng kaunti. Bihira yan Sabi ni Marco habang pinagmamasdan siya. Ang alin po? Yang ngiti mo. Naiwas siya ng tingin. Maglilinis na po ako. Habang nagbabacuum siya, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya, may kung anong pamilyar sa lugar. May picture frame sa mesa. Kinuha niya ito. At doon niya nakita si Brent kasama si Marco. Magkabalikat at magkaibigan. Close kami ni Brent. Sabi ni Marco sa likod niya. Napalingon siya. Ah, ganun po ba? College buddies. Napakagat siya sa labi. Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi po. Talaga? Parang may reaksyon ka eh. Wala po. Lumapit si Marco. Alam mo masyado kang formal. Ganito lang po talaga ako. Pwede bang wag mo na akong tawagin ng po? Hindi naman ako matanda. Napangiti siya.
Sige, Marco. Lalo itong ngumiti. Yan, as bagay. Habang nagawali siya sa balcony, lumapit si Marco dala ang 2 bote ng juice. Break ka muna. Okay lang po. Lily. Okay lang. Marco, Umupo siya sa gilid sa maliit na mesa. bakit ka nag-work ng extra? Kailangan. Para saan? Natahimik siya sandali. Sa kapatid ko. May sakit siya sa puso. Nagbagong ekspresyon ni Marco. Serious? Oo, Kaya palang bigat ng mata mo minsan. napatawa siya ng mahina. Ganun po ba? Oo, pero pag gumingiti ka, bang tao ka. Hindi niya alam kung bakit, pero mas madali niyang nakausap si Marco kaysa kay Brand. Pwede ba kitang tulungan? Hindi. Agad at diretsong sagot ni Lily. Nagulat ang binata. Di pa nga ako tapos magsalita eh. Ayoko po. May kapalit. Sandaling katahimikan. Di lahat may kapalit, Lily. Sa mundo ko meron. Tumingin ito sa kanya ng matagal. Sinong nanakit sa'yo? Umiwas siya ng tingin. Wala. Tuwing day off niya, nasa kondo siya ni Marco. Mas dumadalas ang usapan. Mas dumadalas ang tawanan. At hindi niya napapansin, mas gumagaan ang dibdib niya. Nasaan ka kahapon? Tanong ni Brent habang nagbabasa ng tablet. Day off ko po. Saan ka pumunta? May sideline po. Ano? Cleaning. Saan? Sa kondo. Natahimik saglit si Brent. Kanino? Kaibigan po ninyo. Dahan-dahang ibinaba ni Brent ang tablet. Sino? Si Marco po. Parang may nagbago sa hangin. Marco? Opo, Simula pa kailan? ilang linggo na po. Di mo sinabi. Hindi nyo naman po tinanong eh. Napahawak si Brent sa gilid ng mesa. Magkano bayad niya sa'yo? Enough po. Enough para ano? Para sa ospital. Natahimik ng ilang segundo ang binata. Close ba kayo? Employer ko rin po siya. Yun lang. Hindi siya sumagot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya magpaliwanag. Biglang tumayo si Brent. Di ka na pupunta doon. Nagulat siya. Bakit po? Because I said so. Hindi niyo po ako pag-aari. Parang may kumislap sa mga mata nito. Ano sinabi mo? Trabaho ko po yun. Lumapit ito. Alam mo ba kung anong klaseng lalaki si Marco? Mas mabait po siya sa iniisip ninyo. Talaga? Opo. Saglit na katahimikan hanggang sa malamig nitong sinabi. Do you like him? Parang may kumabog sa dibdib niya. Hindi niya agad nasagot. At sa hindi niya pagsagot, mas lalong sumikip ang panga ni Brent. Answer me. Hindi ko po alam. At doon nagsimula ang selos. Naging tahimik sila at parang mapanganib ang paligid at mas masakit kaysa inaakala nilang dalawa. Tahimik lang ang mansyon. Dumating ulit ang day off ni Lily at tahimik lang din si Brent. Pero hindi normal na tahimik. Nakaupo siya sa sala. Hawak ang kape. Pero hindi iniinom. Kanina pa siya nakatitig sa orasan. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Manang Cora. Wala. Hindi po ba lalabas siya ngayon? Hindi. Tumahimik ang matanda pero may ngiting alam ang ibig sabihin. Day off ni Lily ngayon. Umangat ang tingin ni Brent. And? Wala po. Umalis si Manang Cora. Mas lalong sumikip ang dibdib niya. Hindi siya ganito. Hindi siya insecure at nagsiselos. Pero mula nang marinig niya ang pangalan ng Marco, may kumakagat sa loob niya. Tumayo siya bigla. Kunin mong susi ng kotse. Utos niya sa driver. Sir, may pupuntahan po ba tayo? Ako lang. Ako na magdadrive. Nakaparada ang kotse sa kabilang side ng kalsada. Mula sa tinted window, kita niya ang entrance ng building. At doon, lumalabas si Lily. Simpleng t-shirt at maong. Walang makeup, pero mas maganda kahit kanino. Sumunod si Marco. May hawak na paper bag. Narinig ni Brent ang sarili niyang bulong. Bakit parang ang gaan ng ngiti mo sa kanya? Sa loob ng kotse, nakahawak siya sa manibela. Hanggang sa pumutla ang mga knuckles niya. Lily, sandali. Tawag ni Marco. Huminto ang dalaga. Ano po? Ano yun? Napangiti si Marco. Masasanay ka rin. Ano to? Tanong ni Lily sa paper bag. Lunch mo. Alam kong hindi ka kumakain ng maayos eh. Hindi mo na kailangan. Gusto ko. Natahimik siya sandali.
Salamat. At doon, hinawakan ni Marco ang braso niya. Hindi marahas o bastos kundi malambing. Pero sapat para kumulo ang dugo ni Brand. Sa loob ng kotse, Alasin mo yung kamay mo. hindi niya namalayang binulong niya iyon ng malakas. Lily, pwede ba kitang yayaing lumabas minsan? Hindi bilang employer. Seryosong sabi ni Marco. Natigilan siya. Marco, Pwede ba tayo mag-date? natahimik bigla si Lily. Alam ko may pinagdadaanan ka. Alam kong may pinapasan ka. Pero hindi kita pahihirapan. Hindi makatingin si Lily. Hindi pa ako ready eh. Dahil sa kapatid mo. Oo, At dahil sa iba. natahimik siya. Hindi niya masabi ang pangalan at ang dahilan. Sa kotse, mas lalong nagdilim ang mukha ni Brand. Sumagot ka. Parang siya ang kinakausap. May gusto ka bang iba? Diretso ni Marco. Napatingin si Lily sa kanya. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi ko alam. May lalaki ba? Hindi agad nakasagot si Lily. At ang katahimikang iyon, mas malakas pa sa kahit anong sagot. Ngumiti si Marco pero may bahid ng lungkot. Si Brent ba? Nagulat si Lily. Hindi, Close kami nun. Alam ko kapag may tinatago siya. wala pong... Lily, kung saan dahilan, kaya kong lumaban. Sa loob ng kotse, may kumabog ng malakas sa dibdib ni Brent. Lalaban? Kanino? Sa kanya? May dumaan na motor sa harap ni Lily. Nagulat siya at bahagyang nadulas. Agad siyang nahawakan ni Marcos sa braso. Careful. Napapitlag si Brent. Bukas ang pinto ng kotse bago pa niya namalayan. Pero hindi siya lumapit. Hindi siya lumabas hanggang tingin lang siya. Hanggang selos at galit. Pero sa sarili niya, bakit siya nagagalit? Wala siyang karapatan. Sinabi niya mismo na employer lang siya ni Lily. Yun lang. Pero bakit parang may gustong sumabog sa loob niya? Okay ka lang? Oo, Hindi kita pipilitin. Pero hindi ako susuko. napangiti si Lily nang mahina sa sinabi ni Marco. Pasensya ka na ha. Okay lang. Wala kang kasalanan. Umalis na si Lily. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya alam na may matang nakasunod sa kanya. Matang naglalagablab. Bumalik si Brent sa upuan at sumandal. Tumawa ito ng mahina. Ridiculous. Pero hindi siya umalis. Sinundan niya ang taxi na sinakyan ni Lily hanggang sa makarating ito sa ospital. Nakita niya mula sa malayo, niyakap ng dalaga ang kapatid nito. Umupo sa gilid ng kama at ngumiti. At doon niya naalala. Hindi pera ang dahilan kung bakit niya ito hinayaang manatili sa mansyon. Hindi awa o responsibilidad, kung hindi dahil ayaw niyang mawala ito sa paningin niya. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi pwede. Pero huli na, dahil sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili. Nagsasalo siya at natatakot. Makalipas ang ilang oras, sa mansyon, tahimik ang dining area. Naroon si Brent hawak ang wine glass pero hindi umiinom. Kanina pa siya nakatingin sa hagdan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Lily. Halatang pagod ito. May dalang maliit na supot ng gamot. Good evening po, sir. Hindi sumagot pabalik si Brent, kundi nagtanong ito. Saan ka galing? Day off ko po. Saan ka pumunta? Hospital po. Bago yun. Naramdaman ni Lily ang bigat ng titig niya. May nilinis po akong kondo. Di Marco. Hindi iyon tanong kundi statement. Tumayo si Brent. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi ba sinabi ko nang bawal kang pumunta doon? Hindi niyo na po ako tauhan pagdating doon. Tao kita dito. Staff niyo po ako. Hindi pag-aari. Kailangan kong kumita ng pera. Saglit na katahimikan. Parang may sumabog na tahimik sa pagitan nila. Close na kayo. Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin. Hinahawakan ka niya. Sinundan niyo ako? Hindi sumagot si Brent at doon nalaman ni Lily ang sagot. Wala kayong karapatan. Wala. Tumaas ang boses ni Brent sa unang pagkakataon. Wala akong karapatang magtanong kung sinong lalaki dumidikit sa... Sa ano? Hinamon niya si Brent. Ilang saglit na pahinto ang binata. Hindi niya maituloy ang gustong sabihin. Sa ano nga ba? Sa maid? Sa one-night mistake niya? Sa babaeng ayaw niyang aminin na mahalaga sa kanya. Sumagot kayo, sir. Mahina pero matapang na sabi ni Lily. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa babaeng nakatira sa bahay ko. Trabaho ko lang po ito. So gawin mo. Parang may kumirot sa dibdib niya.
Ginagawa ko naman po. Talaga? Hindi ka ba naapektuhan? Saan po? Sa akin. Tumigil ang mundo. Hindi siya agad nakasagot. Hindi ko po kailangan maapektuhan. Pero naapektuhan ka. Hindi. Sinungaling. Napailing siya. Kayo po nagsabi. Employer lang kayo. Wala tayong relasyon. Mas lalong tumigas ang panga ng binata. May gusto ka ba kay Marco? Hindi siya handa sa tanong. Hindi ko po alam. Hindi mo alam o ayaw mong aminin? Kayo po ba? May gusto kayo sa akin? Diretso ang tanong ni Lily na nagpahinto kay Brent. Tumigil ang hangin. Hindi inaasahan ni Brent na tatanungin siya pabalik ni Lily. Lumapit siya ng isang hakbang sa dalaga. Huwag niyo po akong tanungin ang hindi niyo kayang sagutin. Tahimik na naman ang dalawa. Masakit ang katahimikan. Hanggang sa siya na ang unang umiwas. Magpapaalam na po ako. Hindi pa tayo tapos. Tapusin niyo muna ang fiancé niyo. Parang may sumampal kay Brent. Ano sinabi mo? Narinig ko pong sinabi ni Miss Denise noon. Wala na kami. Po, Business engagement lang yun. Matagal nang tapos. hindi ko po kailangan malaman. Pero gusto mong malaman. Natahimik si Lily. Hindi niya iyon maitatanggi. Bakit ka galit? Hindi agad sumagot si Brent hanggang sa... Dahil hindi ko gustong pakiramdam. Anong pakiramdam? Yung makita kang hawak ng iba. Nanlambot ang tuhod niya. Hindi niyo po ako pag-aari. Alam ko. Wala kayong karapatan magselos. Alam ko. Pero nagsiselos kayo. Hindi agad nakasagot si Brent at doon niya unang narinig ang sagot na hindi malamig. Oo. Isang simpleng salita pero mabigat. Parang bumukas ang pader na matagal nang nakatayo. Hindi ko gusto na may ibang lalaking tumitingin sa'yo na parang Parang ano? na parang may chance siya. Napahawak si Lily sa dibdib niya. Bakit mo iniisip na wala kang chance? Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, walang sir, walang maid. 2 tao lang na nasasaktan at naguguluhan. At kung sabihin kong gusto kita, Nanlaki ang mata ni Lily. Brent, don't. Huwag mo akong bigyan ng sagot na hindi pa sigurado. natahimik siya dahil hindi pa siya sigurado. Hindi pa niya kayang magtiwala at masaktan ulit. May kapatid akong dapat unahin. Siya muna. Alam ko, Wala akong oras para sa komplikasyon. hindi ako komplikasyon. Hindi kayo simple. Bahagyang natawa si Brent sa gitna ng tensyon. Fair enough. Pupunta ka pa rin kay Marco. Trabaho ko po yun. Kailangan ko yun para sa kapatid ko. Titingnan ko kung hanggang kailan. Ano pong ibig niyo sabihin? Lumapit siya at marahang inayos ang hibla ng buhok na naglag sa mukha niya. Hindi ako sanay makipag-agawan. Hindi naman po kayo nakikipag-agawan. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi pa. Bakit hindi ka nagsabi sa akin na kailangan mo ulit ng pera? Dahil ayoko magkaroon ng utang ulit sa'yo. Dahil alam ko na kung paano ka maningil. Hindi nakapagsalita si Brent. At doon nagsimulang maging seryoso ang laban. Hindi lang sa pera, hindi lang sa sakit, kundi sa puso. Excuse me. Malamig ngunit kontrolado ang boses ni Brent. Napatingin ang billing officer. Yes, sir? I'm here for the outstanding balance of May Villanueva. Teka lang po, sir. Nag-type ang staff. May remaining po na 82,450 for the next procedure. The professional fees. Advance payment. Sir? Full settlement. Nanlaki ang mata ng babae. Are you a relative? Saglit na tumahimik si Brad. Something like that. Iniabot niya ang card. Make sure she gets the best room available. Pagsapit ng hapon, pumunta si Lily sa ospital. Miss Lily! Tawag ng nurse. Po? Fully paid na po yung accounting nyo. Pwede na pong schedule agad ang procedure. Parang hindi niya narinig ng tama. Po, hindi pa ako nakakapagbigay. May nagbayad na po. Nanlaki ang mata niya. Sino po? Hindi po nag-iwan ng pangalan eh. Nanlamig ang kamay niya. May kutob siya at ayaw niya itong paniwalaan. Kinagabihan, tahimik ang sala ng mansyon. Nakatayo si Brent sa harap ng glass wall, natanaw ang lungsod. Narinig niya ang mabilis na yabag. Sir, hindi siya lumingon agad. Sa ospital po kanina. Alam na niya. Bulong niya Brent sa sarili. Fully paid daw po. Tahimik lang si Brent. May alam po ba kayo?
Dahan-dahan siyang humarap. Kung oo, Bakit yung ginawa? because you need it. Hindi ko po hiningi. Di mo kailangang humingi. Napapikit si Brent ng bahagya. Hindi ko gustong ganitong utang. Hindi yun utang. Lahat po may kapalit. Wala. Tulad ng una, parang may dumaan na anino sa mukha ni Brent. Hindi ko na ulitin yun. Paano ko makakasigurado? Lumapit siya ng konti kay Lily. Hindi malamig ngayon, hindi galit. Diretso lang ang tingin. Because I love you. Tumigil ang mundo. Hindi niya inasahan ang diretsong pag-amin. Brent, Hindi ko na kaya magpanggap na wala lang. Sinundan kita. Nakita kang hinawakan ni Marco. humigpit ang panga niya. Wala po kayong karapatan. Alam ko. Pero ginawa niyo pa rin. Oo, Bakit? dahil takot ako. Sa unang pagkakataon, hindi mayabang at dominante kundi takot. Hindi ako sanay na may taong kaya kong gulhin. Napaluha si Lily. Hindi niyo ako kailangan bayaran para manatili ako. Hindi kita binayaran Binayaran niyo yung ospital. para hindi ka na magtrabaho dun. Nanlaki ang mata niya. Ano po? Hindi ka na babalik kay Marco. Trabaho ko po yun. Hindi mo na kailangan. Kayo ba magbibigay ng sweldo ko buwan-buwan? Oo, Hindi ako charity case. hindi kita tinuturing na kawawa. Parang ganun na rin. Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Pinaghirapan ko yun. Pinili kong magtrabaho. Hindi ako palamunin. Hindi kita ginagawang palamunin. Pinipigilan niyo ako magdesisyon. Pinoprotektahan lang kita. Pero hindi ko kailangan ng protektor. Saglit na katahimikan. Masakit man pero yun ang totoong nararamdaman ni Lily. At kung sabihin kong ayoko may lalaki may magkakagusto sa'yo, Mahina pero seryosong sabi ni Brent. Hindi ko kasalanan kung may gusto siya. pero may gusto ka ba? Sa pagkakataong ito, si Lily naman ang natigil. Hindi agad siya nakasagot. Hindi dahil may gusto siya kay Marco, kundi dahil natatakot siya sa bilis ng pangyayari sa lahat. Hindi ko alam kung handa na ako. Ako, handa ako. Madali lang para sa inyong sabihin yan. Hindi madali. Lumapit si Brent. Simula ng gabing yun, hindi ka na nawala sa isip ko. Napahawak siya sa dibdib niya. Akala ko negosyo lang. Sinibukan kong isipin na ganun lang. Bakit hindi niyo ako hinanap? Dahil sinabi mong hindi ka tanga. Napaluha siya ng tuluyan. Hindi ko alam kung paano magtitiwala. Huwag mo na. Ha? Huwag mo muna akong mahalin. Nagulat bigla si Lily sa sinabi ni Brent. Ano? Hayaan mo muna akong mahalin ka. Hindi kita pipilitin. Pero pinipilit niyo akong tumigil kay Marco. Dahil hindi ko kaya makita ka na may iba. Selos? Oo, Diretsong sagot ni Brent. Natawa ng bahagya si Lily sa gitna ng luha. Ang unfair niyo. alam ko. Selfish din. Oo, Mayabang. medyo. Napailing siya. Hindi mo ako pag-aari, Brent. Hindi nga, pero Pero, gusto kong akong piliin mo. matagal na nanahimik si Lily hanggang sa mahina niyang sinabi, kailangan ko munang tapusin ang responsibilidad ko kay May. Nandito lang ako. Hindi ko pa sinasabing pipiliin kita. Hindi ko hinihingi ngayon. Titigil ako sa kondo kung hindi ko na kailangan. Hindi mo na kailangan. Kung gusto ko, humigpit ang panga ni Brent. At kung sabihin kong hindi kita papayagan, Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Subukan mo. Biglang natahimik si Brent sa paghahamon ni Lily sa kanya. At sa tensyon na iyon, walang umatras. Pero malinaw ang isa. Hindi na ito simpleng selos o simpleng awa. Ito ay pag-ibig. At si Brent, hindi natitigil. Kinabukasan, tahimik ang umaga pero mabigat ang hangin. Nagdidilig si Lily ng halaman. Pero halatang wala sa focus. Paulit-ulit ang eksena kagabi sa isip niya. Ang salitang I love you. Diretso, walang biro at walang kondisyon. Napahinto siya nang marinig ang yabag sa likod niya. hindi ka pa tapos. Tanong ni Brent. Opo. Lumapit ito. Hindi katulad ng dati, wala ang malamig na aura. Mas kalmado at mas seryoso. May schedule ang kapatid mo bukas. Opo. Nasa private room na siya. Oo. Hindi ko pa rin alam kung paano magpapasalamat sa'yo. Hindi na kailangan.
Nakahimik si Lily ng sandali. Hindi po ganun kadali. Bakit? Dahil hindi ako sigurado. Sa akin? Sa sarili ko. Nagkatinginan sila. Hindi kita pipilitin. Pero hindi rin ako aatras. Pagsapit ng hapon, pumunta si Lily sa kondo ni Marco. Hawak niya lang ang susi sa harap ng pinto. Matagal siyang nakatayo sa harap ng pinto bago kumatok. Binuksan iyon ni Marco na nakangiti. Uy, akala ko di ka na babalik. Kailangan ko magsabi. Pasok ka muna. Pumasok siya sa loob ng tahimik na kondo. Marco, Seryoso mukha mo ah. Kinakabahan ako. hinto na ako sa pag-clean dito. Bahagyang natigilan ang binata. Dahil sa pera, dadagdagan ko. Hindi doon. Dahil kay Brent. Oo. Naging tahimik ang matagal na paligid ng kondo. Hanggang sa tumango si Marco. May gusto ka sa kanya. Hindi ko pa alam. Pero mas gusto mo siyang subukan. Napabuntong hininga siya. Kailangan ko lang gawin to. Lumapit sa kanya si Marco. May ginawa ba siya? Wala. Pinilit ka? Hindi. Binayaran ka? Natahimik siya at doon naintindihan ni Marco. Ah, Hindi ganun. hindi ako galit. Marco, Masakit lang ng onti. ngumiti ito ng pilit. Pero hindi kita pag-aari. Kaya pwede kang umalis kung kailan mo gusto. Parang pamilyar ang linya. Salamat. Masaya ako na kahit paano napangiti kita. Napalawa si Lily. Pasensya ka na ha. Hindi mo kasalanan. Saglit siyang hinawakan ni Marco sa kamay. Huwag mo lang hayaan na saktan ka niya. Tumango siya. Paglabas niya, may pamilyar na itim na kotse sa kabilang side ng kalsada. Nanlamig ang tiyan niya. Lumapit siya at saka bumukas ang bintana. So you ended it. Narinig niyo? Hindi. Nakita ko. Sinundan niyo na naman ako? Hindi ko mapigilan eh. Nakangiting sagot ni Brand. Napailing na lamang si Lily dahil sa asal bata ni Brand. Hindi to healthy. Alam ko. Bakit kayo ganito? Dahil natatakot ako mawala ka. Natahimik siya sandali bago nagsalita. Hindi ako bagay sa mundo niyo. Sino nagsabi? Lahat. Ako, hindi. Hindi niyo alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo rin alamang sa akin. Anong ibig niyo sabihin? Lumaki ako may pera. Pero walang taong nanatili. Huminga siya ng malalim. Malaking bahay namin pero walang pakiramdam ng tahanan. Kompleto lahat pero kapag pagod ka na, wala kang matakbuhan. Sandali siyang tumingin sa malayo. Business partners ang parent ko. Hindi magulang. Lahat tungkol sa pera. Walang oras para sa akin. Napahigpit ang kamao niya. Hindi ako nagdiisa dahil walang tao. Kundi dahil walang nakikinig. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kailangan kita. Lumapit siya ng kaunti. Hindi para punan ng kakulangan ko. Kundi bilang taong pipili sa akin. Kahit hindi ako perpekto. Mapait na ngumiti si Brand. Nanlambot ang tuhod ng dalaga. Brand, hindi ako mabait o kaya sweet. Hindi ako perfect. Alam ko. Pero kapag ikaw ang usapan, hindi ko kaya maging kalmado. Hindi ko gusto na kontrolin mo ako. Hindi kita kokontrolin. Promise? Tumango ito. Promise. Sa mahabang sandali, biglang nagsalita si Lily. Kung sasagutin kita, hindi dahil binayaran yung ospital. Hindi dahil sa mansyon, kundi dahil gusto kong subukan. Unti-unting lumambot ang mga mata ni Brent. So? Huminga siya ng malalim. Subukan natin. Hindi agad ngumiti si Brent, parang hindi makapaniwala. Lily. Pero may kondisyon ako. Hindi ako titigil magtrabaho. Fine. Hindi mo na ako susundan. Susubukan ko. Hindi pwedeng susubukan. Napangiti siya ng bahagya. Okay, hindi ko nagagawin. At hindi niyo ako babayaran para mahalin kayo. Doon siya tuluyang napangiti. Hindi kita kayang bayaran para doon. Tahimik ang mundo sa pagitan nila. Pagkatapos ay bumaba siya ng kotse. Lumapit pero hindi masyadong malapit. Hindi masyadong mabilis at sa unang pagkakataon, si Brent ang nag-aalinlangan. Pwede ba? Ha? Pwede ba kitang yakapin? Natawa siya ng mahina. Ang laki ng katawan mo pero nagpapaalam ka. Hindi kita pag-aari. At sa pagkakataong iyon, siya ang lumapit. Mahina at maingat na yakap ang binigay niya kay Brent.
Walang luho o drama. Dalawang taong pagod na sa laban at handang sumugal. Sa unang pagkakataon, hindi selos ang nasa dibdib ni Brent. Hindi takot, kundi pag-asa. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Itatapon ko lang pong basura, sir. Sabi ni Lily habang hawak ang itim na garbage bag. Huwag ka na magpo sa akin at tumawag ng sir. Brent na lang. By the way, mag-ingat ka. Sa labas lang naman. Text me pagbalik mo. Napangiti siya. Opo, sige Brent. Hindi niya alam na iyon ang huling normal na sandali ng gabing iyon. Madilim ang gilid ng kalsada. Binuksan ni Lily ang maliit na gate at inilagay ang basura sa drum. Biglang may ilaw ng sasakyan na tumigil sa likod niya. Hindi pa siya nakakaharap ng may pamilyar na boses. Lily, Nanlamig siya. Marco? sumakay ka. Anong ginagawa mo dito? Sumakay ka. May kakaiba sa tono ni Marco. Hindi na ito malambing o kalmado. Hindi ako sasakay. Biglang humawak ito sa braso niya. Mas mahigpit kaysa dati. Hindi kita papayagang maging masaya kay Brent. Bitawan mo ako! Tinangka niyang kumawala pero mas malakas ito. Hindi ka niya mahal. Gusto ko lang niyang paglaruan. Hindi totoo yan. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Napilit siya nitong maisakay sa kotse. Sumigaw siya. Pero natakpan nito ng panyo ang bibig niya at umandar na ang sasakyan. Dumaan ang ilang minuto, napansin ni Brent na hindi pa bumabalik si Lily. Lumabas siya sa terrace. Wala sa Lily. Tinawagan niya. Ni-ring lang ng ring ang cellphone niya nang walang sumasagot. Tumawag siya ulit ngunit wala pa rin. May kakaibang kaba sa dibdib niya. Agad siyang bumaba sa security room. Replay the CCTV sa gate. Now. Sir? Now. Mabilis na pinaktakbo ang footage at doon niya nakita ang kotse, si Marco, ang paghila at ang pagpilit nito. Parang may sumabog sa loob niya. Location ng kotse niya. Sir, illegal po. Gawin mo. Subalit sa kondo ni Marco, madilim ang loob. Marco, bitawan mo ko! Hindi kita sasaktan kung makikinig ka. Hayaan mo kong umuwi. Hindi. Kailangan mo maintindihan. Pinilit niya itong itulak. Hindi mo ko pag-aari. Hindi ka rin pag-aari ni Brent. Itinulak siya nito paupo sa sofa. Nanlaban siya. Tumigil ka. Hindi kita hayaan mapunta sa kamay niya. Hindi ako isang bagay na inaagaw. Nang subukan nitong lumapit ng mas malapit, sinampal niya ito ng malakas. Natigilan saglit si Marco. Pagkatapos ay mas lalong lumalim ang mukha nito. Pinili mo siya? Oo. Walang takot na sagot ni Lily. Oo, pinili ko siya. At sa mismong sandaling iyon, may malakas na kalabog sa pinto. Isang suntok, 2, 3, hanggang sa nabasag ang lock. Pumasok si Brent na nanilisik ang mata. Hindi siya sumigaw o nagmura, pero mas nakakatakot. Lumayo ka sa kanya. Tumayo si Marco. Hindi mo siya mahal. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Alam ko kung anong klaseng ang tao. Lumapit si Brent at tumayo si Lily sa likod niya. Brent, Okay ka lang? hindi inaalis ang tingin kay Marco. Oo, Sinaktan ka ba niya? hindi. Pero nanginginig siya. Nakita iyon ni Brent at iyon ang huling hibla ng pagpipigil niya. Isang suntok lang, bumagsak si Marco. Hindi mo na siya lalapitan kahit kailan. Tumayo si Marco, duguan ang labi. Hindi mo siya deserve. Hindi ikaw magdedesisyon. Hinawakan ni Brent ang kamay ng dalaga. Uwi na tayo. Habang palabas sila, napasandal si Lily sa kanya. Doon lang siya tuluyang nanginig. Sorry. Bulong ni Brent. Bakit ka nagsasorry? Dapat mas iningatan kita. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko kung bakit may taong naglalakas loob dahil sa akin. Huminto si Lily at hinarap niya si Brent. Hindi niyo ako pag-aari, pero pinili kita. Mahigpit ang yakap niya rito. Mas mahigpit kaysa dati. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sigurado na siya. Hindi na kita pakakawalan. Hindi mo ko kailangang hawakan para manatili ako. Hindi kita hawakan para itali. Para saan? Para protektahan. Napangiti siya sa gitna ng luha. Makalipas ang ilang araw, maayos na ang lagay ni May. Nakakatayo na ito. Ate! Pasiglang tawag nito. Lumuhod si Brent sa harap ng bata. Pwede ko na bang hiramin ang ate mo? Tumawa si May. Opo, basta wag mong paiiyakin. Napangiti si Lily kay Brent. Kayang-kaya mo ba yon? Kung masaktan kita,
Akong uning lalaban sa sarili ko. Naging payapa ang pagsasama nila. Wala nang selos sa takot kundi dalawang pusong piniling magmahal. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa desisyon at sa mundong puno ng komplikasyon, pinili nila ang isa't isa. Makalipas pa ang ilang linggo, mas mabuti pa ang lagay ni May. Mas naging stable na ang puso nito. Palagi namang bumibisita sa kanya si Lily kasama si Brent na palagi may dalang mga pasalubong at prutas. Ate! Tumakbo si May sa gitna ng hospital hallway. Walang oxygen tube, wheelchair, at walang mabagal na hakbang kundi isang malakas at masiglang bata. Napaluha si Lily habang sinalubong ang kapatid. Dahan-dahan. Natatawang sabi niya kahit umiiyak na. Pwede na daw ako mag-PE. Pwede na akong tumakbo. Lumuhod si Brent sa harap ng bata. Talaga? So pwede ka na makapagkarera sa akin? Mananalo ako. Challenge accepted. Tumawa si Lily. Hindi niya nakalang darating ang araw na maririnig niyang ganoon kalakas ang tawa ng kapatid niya. Lumapit ang doktor. Cleared na po si May. Continuous check-up pa rin po pero stable na ang heart function niya. Napahawak si Lily sa bibig niya. Salamat po, Doc. Habang nagsasalita ang doktor, tahimik na nakatingin si Brent kay Lily. Hindi sa papeles, hindi sa bata, kundi sa dalaga. Parang ang pinapanood niya ay hindi ang paggaling, kundi ang paghilom ng puso ng babaeng mahal niya. Hinayaan muna nila si May na tumakbo at maglaro sa hallway. Ano iniisip mo? Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Saan? Na hindi na ako kailangan magmadali. Hindi ko na kailangan matakot gabi-gabi. Hindi ka na mag-isa. Alam ko. Naalala ko lang, muntik mo na palang sirain ang pinto ng kondo ni Marco nang kidnapin niya ako. Biglang tanong ni Lily. Bahagyang natawa si Brent. Hindi muntik. Sinira ako talaga. Hindi ako papayag na masaktan ka niya. Grabe ka. May ginawa ba siyang masama sa'yo? Wala, dahil dumating ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung nahuli ako. Hindi biro ang tono at tumingin si Lily sa kanya. Hindi ako princess na kailangan lang iging iligtas. Pero gusto ko na andyan ka. Doon lang siya ngumiti ng tuluyan. Mas gusto ko yan. Nakaupo silang dalawa sa terrace. May fairy lights sa gilid. Tahimik ang lungsod sa malayo. Naalala mo ba yung unang gabi na magtagpo ang landas natin? Paano ko makakalimutan? Akala ko galit ka sa akin. Galit ako sa sarili ko. Bakit? Dahil gusto kita kagad. Napatawa siya. Mayabang ka talaga. Oo, pero pagdating sa'yo, hindi. Sumundal siya sa balikat nito. Hindi tulad ng dati na may pag-aalinlangan, komportable na at sigurado na. Brent, salamat. Sa hindi mo ginawang mahina ako. Hindi ka kailanman naging mahina, Lily. Hinawakan niya ang kamay nito. Pero pinili mong samahan ako. Kasi pinili mo rin ako. Napangiti lang ang dalaga. Maya-maya, lumapit sa kanila si May. Ate, pwede ba ako dito matulog minsan? Tanong ni May habang nakaupo sa sofa. Teka lang, bakit dito? Ang laki ng TV. Pwede, pero may kondisyon. Singit ni Brent. Ano po? Dapat kang pisa sa akin kapag inaway ako ng ate mo. Hoy! Natatawang sabi ni Lily. Napaisip si May. Depende kung sino may kasalanan. Napailing si Brent. Smart kid. Lumapit si Lily at marahang hinampas ang braso niya. Tinuruan mo pa ha? Manas ate. Saglit silang nagkatinginan. Walang drama at luha kundi payapang pagmamahalang. Tumatawa si May habang tumatakbo. Hinahabal kasi ito ni Brent. Uy, andaya! Akong panalo! Sigaw ng bata. Nakatayo si Lily sa gilid. Pinagmamasdan sila. Lumapit sa kanya si Brent habang hinihingal ng bahagya. Ang bilis niya. Siyempre malakas ng puso. Nagkatinginan sila. May kahulugan ang linyang iyon. Malakas ang puso, hindi lang si May kundi silang lahat. Hinawakan siya ni Brent sa baywang. Okay na ba tayo? Hindi. Bahagyang nagulat si Lily. Hindi pa. Bakit? Mas magiging okay pa. May plano ka na naman? Meron. Ano? Lumuhod si Brent. Hindi dramatic. Hindi ingrande kundi simple lang. Simula nung pinili mo ako, araw-araw na kitang pipiliin. Brent, Hindi ngayon ang kasal. Hindi kita minamadali. loko ka. Promise lang.
Hindi na kita pakakawalan. Napaluha siya pero nakangiti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Hindi na ako aalis. Sa likod nila, tumatawa si May. Sa harap nila, bukas ang mundo at sa pagitan nila, isang pag-ibig na dumaan sa dilim pero piniling manatili sa liwanag. Lumipas ang ilang buwan matapos ang bangungot na pinagdaanan nila kina Marco. Tahimik na muli ang buhay sa mansyon ng mga Del Fuego. Ngunit, mas may maliwanag, mas may pag-asa. Ganap nang gumagaling ang kapatid ni Lily. Nakalabas na ito ng ospital at regular na lamang ang check-up. Nakiusap naman si May na isama siya sa mansyon. Umayag naman si Brent kaya tuwang-tuwa ito. Isang Sabado ng umaga, nasa garden sila ng mansyon. Nakaupo sa picnic mat si May habang nagkukwento naman si Lily. Ate, totoo bang dati ka nagtrabaho sa bar? Inosenteng tanong nito. Napangiti si Lily. Dati, pero hindi na ngayon. Mas gusto ko nalang magkwento para sa'yo. Ate, mahal ka talaga ni Kuya Brent, no? Napahinto siya. Bago pa siya makasagot, may nagsalita mula sa likod. Sobra pa sa sobra. Paglingon niya, naroon si Brent, nakangiti. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at slacks. Walang yabang. Simpleng lalaki lang na umiibig. Kuya Brent! Masadyang sigaw ng bata. Lumapit si Brent at marahang ginulo ang buhok nito. Kamusta na paborito kong pasyente? Di na ako pasyente. Malakas na ako, no? Good. Kasi bala kitang isama sa sorpresa ko. Napakunot ang noon ni Lily. Anong sorpresa? Secret. Ilang linggo na lang abala si Brent. Hindi alam ni Lily na halos gabi-gabi itong may kausap sa telepono. Sigurado ka ba, sir, dito sa garden? Tanong ng event planner. Hindi. Mas gusto ko sa lugar na nagsimulang lahat. At saan po iyon? Saglit siyang natahimik. Sa bar. Isang gabi, inanyayahan ni Brent si Lily. May pupuntahan tayo. Saan? Sa lugar na hindi mo na kailangan balikan. Pero babalikan natin para sa mas magandang dahilan. Nang makarating sila, nanlaki ang mata ni Lily. Ang dating bar kung saan siya unang nagtrabaho. At unang nagkakilala sila ni Brent. Sarado at tila may private event. Bakit tayo nandito? Hinawakan ni Brent ang kamay niya. Trust me. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang fairy lights, bulaklak at isang maliit na stage. Wala ang ingay ng lasing, bastos na tingin, puro ilaw at musika lang. Sa gitna, may nakahandang piano. Brent, Dito kita unang nakita. Dito kita unang hinusgahan. At dito rin nagsimulang magbago ang puso ko. umakyat si Brent sa stage at umupo sa harap ng piano. Hindi ako magaling kumanda. Pero para sa'yo susubukan ko. Tinugtog niya ang isang mabagal na awitin, isang instrumental na siya mismo ang nagpa-compose. Habang tumutugtog, nagsalita siya. Lily, noong una kita nakita, iniisip ko isa ka lang sa mga babaeng gusto kong lumapit sa pera ko. Nagkamali ako. Ikaw pala yung babaeng magtuturo sa akin kung paano magmahal. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Lily. Pinilit kitang bilhin noon. Pero hindi pala nabibili ang puso mo. Pinaglaban mong dignidad mo. At dahil doon, nahulog ako. Bumaba siya sa stage at lumuhod sa harap nito. Napalunok si Lily. Hindi kita niligtas dahil mayaman ako. Iniligtas kita dahil mahal kita. At gusto kong habang buhay kitang piliin. Inilabas niya ang maliit na kahon. Lily, will you marry me? Tahimik ang buong lugar. Pati ang mundo nila tila huminto. Humagolgol si Lily habang tumatango. Yes, oo Brent, oo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ng dalaga at agad itong niyakap. Palakpakan ng ilang malalapit na tao, kapatid ni Lily, ilang staff at mga kaibigan ni Brent. Ginawa ang kasal sa isang marangyang garden venue sa Tagaytay. Tanaw ang Taal Lake. Malamig ang simoy ng hangin. Nakasuot si Lily ng puting gown na parang diwata. Simple ngunit elegante. Walang bakas ang nakaraan niyang sakit. Puro lakas at ganda lang. Lumapit ang kapatid ni Lily. Ngayon ay ganap ng malusog at bumulong. Kuya Brent, wag mong paiiyakin si ate Ngumiti si Brent. Akong iiyak ngayon. Nang magsimula ang musika at naglakad si Lily papunta sa altar, halos mapaluha si Brent. Pagharap nila sa isa't isa, hinawakan niya ang kamay ng babae. Sa vows, unang nagsalita si Brent. Lily, pinangako ko noon na babayaran kong lahat ng kailangan mo. Pero ngayon, gusto kong ibigay ang buong buhay ko para sa'yo.
Hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang partner mo. I promise to love you when you're strong, and especially when you're not. Sumunod naman si Lily. Brent, dumating ka sa buhay ko sa pinakamadilim na yugto. Hindi ko inakala na ang lalaking inakala kong mababa ang tingin sa akin ay siya pala magpaparamdam sa akin ng tunay na halaga ko. I promise to love you, not because you saved me, but because you chose me. By the power vested in me, you may now kiss the bride. At sa gitna ng palakpakan at ulan ng hulaklak, hinalikan ni Brent si Lily, hindi bilang isang transaksyon o kasunduan, kundi bilang panghabang buhay na pangako. Humingi na rin ng tawad si Aling Salve sa lahat ng kasalanan niya kay Lily. Kaya naman naging mabuti na muli ang kanilang samahan bilang pamilya. Makaraan ng isang taon, masaya ang buhay mag-asawa. Isang umaga sa mansyon, tumatakbo ang kapatid ni Lily sa sala. Ate kuya, may good news ako. Ano na naman? Tawang tanong ni Brent. Top student ako. Masayang niyakap siya ni Lily. Habang pinagmamasdan sila ni Brent, lumapit ito at marahang yumakap sa asawa. Alam mo, kung babalik ako sa gabing yun sa bar, pipiliin pa rin kitang iligtas. Ngumiti si Lily. At pipiliin pa rin kitang mahalin. Sa kabila ng lahat ng sakit, kahirapan at pagkakamali, pinili nilang magmahal. At dahil doon, nagsimula ang kanilang happy ever after. Wakas. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa aming kwento dito sa Best Romance Novel. Muli, ako po si Miss Lan. Hanggang sa muli, paalam.